Kabanata 231. Ang talento ni Qing Shenshen. Taon-taon, pumupunta si Xingyun sa pamilyang Ye para tingnan kung nakabalik na si Tian Siyang mula sa lugar na iyon. Ngayon na siya ay malubhang nasugatan, kailangan niyang bumalik sa pamilyang Luo para sa paggamot. Bagamat nasugatan siya, isiniwalat niya ang lahat at walang ginawa si Woody sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang makapangyarihang pamilyang Luo ay nasa likod ni Xingyun. Matapos palayain si Xingyun, natapos ang piging ng pamilyang Ye. Medyo nalito si Zhendong. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mga pangyayari. Ngayon ang pinakakapanabik na araw para kay Zhendong dahil hindi pa patay ang kanyang ama. Kung wala ang pagkamatay ng kanyang ama, hindi na kailangan ng paghihiganti. Sa sandaling ito, lahat ng pag-aalahanan ni Zhendong ay natanggal. Bagamat nakipagsabuatan si Dei kay Xingyun at gumawa ng maraming masamang bagay, kahit na itinaboy ang kanyang ama, lumipas na ang lahat, at hindi pa patay ang kanyang ama. Hindi na ito hinabol ni Zhendong. Gayunpaman, hindi nilayo ni Woody na pabayaan ang kanyang pangalawang anak na lalaki. Galit na galit siya na lumabas ang ganoong tao sa pamilyang Ye. Sa makatuwid, direkta niyang tinanggal ang lahat ng posisyon at pribilehiyo ni Dei sa pamilyang Ye at ipinadala siya sa Confession Pavilion para magmuni-muni. Kung walang pahintulot ni Woody, hindi pinapayagang lumabas si Dei. Ito ay katumbas ng paglalagay kay Dei sa ilalim ng house arrest. Maganda rin ito, para hindi na siya magkamali sa paglabas niya. Sa pribadong silid ni Woody, dumating si Zhendong sa silid ng kanyang lolo sa unang pagkakataon. Malaki ang silid, pinalamutian ng anti-gong estilo, at may malalim na pamana. Ang pamilyang Ye ay isa sa 8 sinaunang martial arts na pamilya sa Jingzhou, na may malawak na koneksyon at pagkakasangkot sa iba't ibang industriya. Iyon ang unang pagkakataong nakilala ni Woody si Zhendong, kaya maraming dapat pag-usapan. Nag-uusap ang dalawa mula gabi hanggang kinaumagahan. Noong gabing iyon, maraming kwento ang ibinahagi ni Zhendong tungkol sa kanyang sarili, tulad ng hirap ng kanyang pagsasanay, mga kawalang katarungang dinanas niya, at mga paghihirap na kanyang hinarap pagkarating sa lungsod. Apo, kasalanan ni Lolo kung bakit ka nagdusa. Tiningnan ni Woody ang kanyang apo na may magiliw na ekspresyon. Sa sandaling iyon, hindi na siya isang walang kapantay na powerhouse, kundi isang ordinaryong matanda na lang. Lolo, hindi naman ako naghirap. I'm just so happy to know na buhay pa ang tatay ko. Nakangiting sagot ni Zhendong. Naging matagumpay ang pagbisita sa pamilyang Ye, at nagplano si Zhendong na pumunta sa lugar na iyon para hanapin ang kanyang ama kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Apo, ang lugar na iyon ay di ka makakapunta. Kung ang antas ng iyong lakas ay mas mababa kaysa sa pinakamataas na likas na Grandmaster at wala kang anumang espesyal na kayamanan, hindi ka makakapasok. Sinabi ni Woody kay Zhendong na rinag. Ang lugar na iyon ay isang napaka-misteryosong lugar, katulad ng isang bagong dimensyon, kung saan nagkaroon ng bagong mundo. Ang iyong antas ng lakas ay dapat na mas mataas kaysa sa inaakala niya. Ang pinakamalakas na likas na Grandmaster peak level martial artist sa mundong ito ang magiging pinakamahinang tao doon. Maaari kang pumunta, ngunit huwag pumunta ng walang ingat. Tiningnan ni Woody ang kanyang apo na may matinding pagmamahal sa kanyang mga mata. Si Zhendong ay ang panganay na anak at apo ng pamilyang Ye, at ang magiging pinuno ng pamilya. Ayaw niyang may mangyari sa kanyang apo sa tuhod. Ang dami lang alam ni Woody tungkol sa mundong iyon, at lahat ng iyon ay sabi-sabi. Hindi niya alam kung gaano tumpak o maaasahan ang impormasyon. Lolo, hayaan mo akong tingnan ang iyong cultivation. Kung sakaling hindi mo sinasadyang may ayos, nakangiting sabi ni Zhendong, lumapit sa kanyang lolo. Mayroon kang Medicine Valley's Medicine King Order, ibig sabihin, ikaw ang Proxy Valley Master ng Medicine Valley. Hanggat nakikita ng mga tao sa Medicine Valley ang Medicine King Order, susundin nila ang iyong mga utos. Kaya, ang iyong responsibilidad sa hinaharap ay magiging napakabigat, sabi ni Woody, lumapit kay Zhendong habang nagsasalita. Ang pagtatanim ko ng berserk ay sanhi ng mental block. Iniisip ko ang iyong ama habang naglilinang, na naging sanhi ng aking pag-aalipusta. Ngayong pumunta na ang iyong ama sa lugar na iyon, wala na akong distractions at hindi na muling mag-iisip, sabi ni Woody. Bahagyang tumango si Zhendong. Iyon ang pinakamagandang kinalabasan. Ngayon ay madaling araw na, at si Zhendong ay itinalaga sa isang marangyang silid. Pagkapasok niya sa kwarto ay sinimulan niyang gamutin ang mga sugat niya. Masyadong mahina pa rin ang lakas ko. Bahagyang umiling si Zhendong. Nasa half-step Grandmaster level lang siya, malayo pa sa peak ng half-step Grandmaster. Sa itaas nito, mayroong 4 na antas ng Grandmaster, at higit pa doon ay ang antas ng Innate Grandmaster, na mayroon ding 4 na antas. Kaya, malayo pa ang mararating ni Zhendong.
Ang paglilinang ay walang alam sa edad. Totoong-totoo ang kasabihang ito. Bahagyang bumantong hininga si Jendong. Hindi niya maaaring madaliin ang mga bagay dahil ang ilang mga bagay ay mas mahusay na nakakamit ng dahan-dahan. Marahang umiling si Jendong, inalis ang kanyang isip at nagsimulang magsanay ng kanyang mga diskarte sa pagpapagaling. Ang lalaking iyon na si Xingyun ay talagang makapangyarihan, at si Jendong ay nasugatan ng husto nang sinubukan niyang tambangan siya. Ang pagkakaiba sa kanilang mga antas ay napakalaki. Habang nagpa-practice siya, tumunog ang phone niya. Ito ay mula sa kanyang kasintahang si Qing Shenshen, ang binibini ng pamilyang Shen. Hoy! Xingshen, bakit mo ako tinatawagan ng maaga? Malumanay na sabi ni Jendong. Na-miss kita, kaya kita tinawagan. Nahihiyang sabi ni Qingshen. Wow, how by the way, yung teknik na itinuro mo sa akin, parang ang dami ko ng pinagkadalubhasaan. Ngayon ay mababasag ko na ang mga break gamit ang isang kamay. Tuwang-tuwa na sabi ni Qingshen. Ang discarding ito ay talagang kamangha-mangha, at araw-araw ay gumagawa siya ng bagong pag-unlad. Nakakamangha. Nagulat si Jendong. Napakabilis niyang nakabasag ng mga break gamit ang isang kamay. Pumapasok kaya siya sa antas ng entry with transformation. Ang ganitong uri ng lakas, kung gagamitin sa isang ordinaryong tao, ay parang paghampas sa ulo nila ng laryo. Ilang araw na lang, at kitang-kita na ang pag-unlad ni Qingshen. Medyo exaggerated. Medyo nag-aalinlangan si Jendong. Maaari kang mag-cultivate ng 10 beses na mas mabilis. Talaga. Syempre totoo. Nag-record pa ako ng video para sayo. Ipapadala ko na sayo. Ibinaba ni Qingshen ang tawag at, wala pang kalahating minuto, may lumabas na video sa telepono ni Jendong. Sa video, si Qingshen ay nakasuot ng puting damit at marahas na sumuntok ng laryo. Bang! Ang ladrilyo ay agad na nabasag. Ang biswal na epektong ito ay lubhang nakagigimbal dahil ang isang mahinang babae ay maaaring gumawa ng napakalakas na puwersa. Ano? Bahagyang natigilan si Jendong. Napakalakas ng babaeng ito. Bagamat hindi niya masuri ang kanyang aura sa sandaling iyon, sa paghusga mula sa kanyang mapangwasak na kapangyarihan, naabot na niya ang antas ng Transformation Realm. The Transformation Realm. How is that possible? Pagkatapos ng lahat, natutunan lang ni Qingshen ang 5 Elements Technique ilang araw na ang nakalipas at narating na niya ang Transformation Realm. Masyadong exaggerated ito. Kabanata 232. Black Market Auction. Naramdaman ni Jendong na medyo parang halimaw si Qingshen. Kung patuloy siyang matututo sa ganitong bilis sa loob ng isang buwan, malamang na maabot niya ang antas ng isang half-step master. Paano ito posible? Masyadong exaggerated ito, tama ba? Pagkatapos panoorin ang video, tumawag muli si Qingshen. How about it? Hindi naman ako nagsinungaling sa'yo ah. Matagumpay na sabi ni Qingshen. Hindi ka nagsinungaling sa akin. Qingshen, ikaw ang pinaka-talented na taong nakita ko. Nagsalita si Jendong ng totoo, ngunit masaya siya sa kanyang puso. Kung mas malakas ang lakas ni Qingshen, mas magiging komportable siya. Qingshen, magpapadala ako ng isang tao na magbibigay sa iyo ng mga pangunahing pamamaraan. Maaari mong pag-aralan ang mga ito ng mag-isa at magsanay ayon sa mga pamamaraan. Binalak ni Jendong na ibigay kay Qingshen ang mga pangunahing pamamaraan na nakuha niya mula sa treasure trove sa Medicine Valley. Ang ilan sa mga ito ay partikular na para sa kanya. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, muling sinabi ni Jendong, ngunit dapat mong tandaan na huwag sabihin sa sinuman ang tungkol dito, lalo na ang tungkol sa mga diskarte. Ikaw at si Bino Chen lang ang kailangang makaalam. Sa pagkakataong ito, binalak ni Jendong na bigyan si Bino ng ilang mga diskarte. Si Bino ay isa na ngayon sa sarili niyang mga tao, at mas dapat niya itong tulungan sa oras na ito. Kung tutuusin, hindi na siya bata, at sayang naman kung hindi niya mapalampas ang pinakamagandang oras para magsanay. Nakipag-usap siya kay Qingshen ng mahigit 1 oras bago ibinaba ang telepono. Pagkatapos ng tanghalian, nakipag-usap si Jendong sa kanyang lolo na si Woody sa mahabang panahon. Sa tanghali, natagpuan ni Qing at Feng si Jendong na ikinagulat niya. Tumingin si Jendong kina Qing at Feng na may bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata. Hindi maganda ang sitwasyon nila sa pamilyang Ye sa sandaling ito, na nakakulong ang kanilang ama, na ginagawang awkward para sa kanilang dalawa. Jendong, pupunta ka ba sa black market auction sa Jingzhou ngayon? Tanong ni Qing sa kanya. Tumayo si Feng sa likod niya, ngunit hindi nagsalita. Ang auction sa Jingzhou ay hindi na dapat mangyari ng ilang araw pa, di ba? Naalala ni Jendong na magsisimula ito 1 linggo pagkatapos ng ika-80 kaarawan ng kanyang lolo. It's been moved up. Seryosong sabi ni Qing.
Hindi ko alam kung bakit, ngunit narinig ko mula sa mga tao sa iba pang mga kilalang pamilya na ito ay nangyayari ngayon. Bahagyang kumunat ang noo ni Jendong, nag-aalinlangan sa katotohanan ng kanilang mga salita. Bakit sasabihin sa kanya ng dalawang ito, lalo na't may away ang kanyang ama? Sa sandaling iyon, pumasok ang kanilang pangatlong tiyuhin, si Shanfeng. Mukha siyang masigla at masaya, na may ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin kay Jendong. Jendong, sumama ka sa kanila at tingnan mo. Hindi ka pa nakakapunta sa maraming lugar mula nang pumunta sa Jingzhou, hayaan mong makipagsama sa iyo sina Qing at Feng. Ito ang tanggulan ng ating pamilyang Ye, kahit saan ka man pumunta, ang lugar na ito ay palaging magiging pinakamatibay mong suporta. Tumingin si Shanfeng kay Jendong na may mabait na mukha at isang ngiti, na nagparamdam sa kanya ng higit na pagmamahal sa kanya. Kung tutuusin, ikaw ang magiging pinuno ng pamilyang Ye. Ang pagkakakilanlan ng taong ito ay isa ring kasiya siyang sorpresa para kay Shanfeng. May mga koneksyon siya sa Medicine Valley at sa Burning Love Flower Valley, na talagang kapansin-pansin. Ang hinaharap ay walang limitasyon. So that's how it is. Sa wakas ay natauhan si Jendong matapos marinig ang mga salita ni Shanfeng. Sinadya pala ni third uncle na linangin siya at palawakin ang kanyang pananaw. Pagkatapos ng lahat, siya ang magiging pinuno sa hinaharap ng pamilyang Ye, at ang mga auction sa Jingzhou Black Market ay madalas na may magagandang bagay. Kahit na wala siyang binili, isa pa rin itong magandang pagkakataon na makita sila. Dahil sinabi iyon ni Uncle Shanfeng, tumango si Jendong bilang pagsang-ayon at mabilis na umalis kasama sina Qing at Feng, nagmaneho papunta sa lugar ng auction ng Jingzhou Black Market. Si Jendong ay minsan nang nakapunta sa lugar na ito, ngunit hindi pa siya nakapasok sa lugar ng auction. Medyo malaki ang venue, halos kasing laki ng isang maliit na sinehan. Ang format ng auction ay ang pinakatradisyonal na uri ng auction, na kilala bilang shouting auction. Hindi na kailangang magbayad ng deposito, kung sino ang magbid ng pinakamataas ay mananalo ng kayamanan. Ang settlement ay agaran, na may bayad at paghahatid na ginawa sa parehong oras. Sa sandaling ito, higit sa 500 tao ang nagtipon sa lugar ng auction, lahat mula sa iba't ibang mga sinaunang martial na pamilya at sekta, lahat ay naghahanap ng mga kayamanan. Welcome sa Jingzhou Black Market Auction, ako ang auctioneer ngayon, Lina. Si Lina ay isang magandang babae at ang kasalukuyang sikat na auctioneer sa Jingzhou Auction Venue. Ang kanyang boses ay matamis at ang kanyang pananalita ay malinaw at maigsi. Ngayon, nakasuot siya ng cheongsam, napakaganda. Nakaupo na sina Jendong, Qing at Feng sa ikatlong hanay. Sila ay nakikinig ng mabuti habang ang auctioneer, si Lina, ay nagpakilala. Tumingin si Jendong sa paligid at nakita ang isang pamilyar na mukha si Jing Shi mula sa pamilyang Shi. Ang lalaking ito ay tila nasa lahat ng dako. Si Jing ay sinasabing magiging tagapagmana ng pamilyang Shi, kaya tiyak na dumating siya upang palawakin ang kanyang pananaw sa pagkakataong ito. Mukhang ito rin ang layunin ni Jendong. Naramdaman ni Jing ang tingin ni Jendong at lumingon sa kanya, pagkatapos ay ngumiti ng alanganin. Si Jing ay isang mapagmataas na tao, ngunit pagkatapos na makita si Jendong, alam niyang hindi siya maikukumpara sa kanya. Si Jendong ang gumaganap na Valley Master ng Medicine Valley, at lahat ng iba pang Medicine Valley ay kailangang sumunod sa kanyang mga utos. Bukod dito, ang taong ito ay may relasyon sa Burning Abyss Flower Valley. Ang katayuan at posisyong ito ay hindi isang bagay na maihahambing sa kanyang maliit na pamilyang Shi. Bahagyang tumango si Jendong bilang tugon sa titig ni Jing, ngunit hindi ito nagsalita. Matapos magtama ang kanilang mga mata saglit, nag-iwas sila ng tingin. Jendong, sinasabing magkakaroon ng isang piraso ng jade ngayon na tinatawag na Spirit Stone, na naglalaman ng napakatalino na espiritual na enerhiya, seryosong sabi ni Feng. Narinig din niya mula sa isang maliit na source na magkakaroon ng Spirit Stone na isusubasta ngayon. Bato ng espiritu. Bahagyang nagulat si Jendong nang marinig ang mga salita ni Feng. Ang Spirit Stone ba ang uri ng bato na naglalaman ng maraming enerhiya sa jade? Lumaki si Feng sa pamilya Ye at marami na siyang narinig tungkol sa mga Spirit Stone sa mga chismis. Bahagyang tumango si Feng at sinabing, oo, tinatawag namin itong Spirit Stone. Napakahiwaga ng Spirit Stone na ito. Naglalaman ito ng napakalakas na puwersa na napakatumpak. Sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng martial arts, maaaring makuha ng isang tao ang enerhiya ng init sa katawan at gamitin ito para sa sarili, na maaaring mapabilis ang proseso ng paglilinang. Pagkatapos magsalita ni Feng, nagpatuloy siya, narinig ko rin ito mula sa iba. Hindi pa ako nakakita ng totoong Spirit Stone kamakailan. Si Feng ay isang prangka na tao at nagsasalita ng kanyang isip.
Pinahahalagahan pa rin ni Jendong si Feng, ngunit ang taong ito ay medyo walang ingat at mapusok. Si Ching ay ganap na kabaligtaran sa kanya. Si Ching na ito ay halos kapareho kay Dei. Minsan, upang makamit ang kanyang sariling mga layunin, handa siyang magbayad ng anumang halaga. Kaya, habang mapagkakatiwalaan si Feng, kailangang maingat na bantayan si Ching. Kabanata 233. Ganito ba nagdudulot ng puot? Nag-uusap sina Jendong at Feng nang biglang may pumasok na grupo ng mga tao sa black market auction. Napakataas ng profile ng grupong ito ng mga tao at walang pakialam kung may nagaganap na auction. Mayabang silang pumasok at umupo sa unahan. Ang pinuno ay isang binata sa kanyang 20s. Kinulayan siya ng dilaw na buhok at isang matulis na mukha na parang unggoy, at umarte na parang wala siyang pakialam sa iba. Sino ang lalaking ito? Bakit ang yabang niya? Hindi mo man lang siya kilala. At ang lakas pa ng loob mong sabihing taga Jingzhou ka. Oo, siya si Rene Han mula sa pamilyang Han. Balita ko siya ang young master ng bagong sumisikat na sinaunang martial arts family, ang Han family. Maraming tao ang tila alam ang kanilang mga pagkakakilanlan at tahimik na bamulong. Si Jendong ay may mahusay na pandinig at malinaw na naririnig ang kanilang mga bulong, na agad na nalalaman ang pagkakakilanlan ng bagong dating. Ang pamilyang Han ay tumayo sa mga nakaraang taon at hinahamon ang posisyon ng 8 pangunahing pamilya ng sinaunang martial arts. Ang pamilyang Han. Bahagyang curly ang mga labi ni Jendong. Nadama niya na ang lahat ng mga batang master ng mga sinaunang martial arts na pamilya ay may likas na pagmamataas. Ang yabang na ipinalabas ni Rene Han ay eksaktong kapareho ng sitwasyon kay Taong Shi mula sa pamilyang Shi. Ito ay tila isang karaniwang katangian sa mga supling ng mga sinaunang martial arts na pamilya. Pagkaupo ni Rene, nagsimula siyang tumingin sa paligid sa mga bisita. Nang makita niya si Jing ay agad siyang ngumiti at binati siya ng malakas. Hoy, Kuya Shi! Napakalakas ng boses ni Rene, na ikinainis ng maraming tao. Gayunpaman, pinanghahawakan ng lahat ang saloobin ng mas kaunti ay higit pa, at hindi nagsabi ng anuman. Ah! Nandito na si Kuya Han. Magalang ding tumugon si Jing at sinenyasan siyang ipagpatuloy ang panunood ng auction. Tutal, nagsimula na ang auction. Ang unang bagay na isusubasta natin ngayon ay isang sinaunang painting. Pagkatapos magsalita ng magandang auctioneer na si Lina, ipinakita ng staff ang isang sinaunang painting sa lahat. Ito ay isang sinaunang pagpipinta na may malakas na pakiramdam ng unang panahon, at ang papel ay naglabas ng isang sinaunang kapaligiran. Sa pagpipinta, may mga bundok at ilog, malinaw na inilalarawan, at ito ay talagang isang magandang pagpipinta. Hindi naiintindihan ni Jendong ang mga antigo at kaligrafya, at hindi interesado sa mga bagay na ito. Bukod dito, ang pagpipinta na ito ay mukhang napakakaraniwan at walang anumang pagbabago sa enerhiya. Higit pa rito, ito ay isang purong landscape painting, nang walang anumang kahulugan o mga lihim. Bahagyang umiling si Jendong. Dahil nakapunta na siya sa treasure house ng Medicine Valley, medyo nandidiri siya sa mga bagay na isino-auction ngayon. Medyo nagsisi siya ngayon. Kung alam niya lang na magsusubaste sila ng mga walang kwentang bagay, hindi na siya sasama. Ang sinaunang kaligrafya at pagpipinta na ito ay may mahusay na halaga ng koleksyon. Gayunpaman, para sa kanilang pagsasanay sa martial arts, ito ay walang silbi. Napaka-propesyonal ng magandang auctioneer na si Lina at ipinakilala ang pinagmulan at kahulugan ng pagpipinta. Gayunpaman, hindi nakinig ng mabuti si Jendong. What a worthless thing! Hindi ba sila makakapag-auction ng magandang bagay? Bahagyang sumengot si Rene, labis na hindi nasisiyahan. Nagpunta si Master dito para lang makita ang mga ito. Handa nang umalis si Rene, ngunit hinaila siya pabalik ng kanyang attendant. Siguro ito ay inayos ng kanyang pamilya. Sa huli, si Rene ay medyo walang magawa at maaari lamang magpatuloy sa panunood ng may pagkabagot. Nagtagal ang auction, bukod sa ilang anti-gong calligraphy at paintings, na-auction din ang ilang very basic martial arts. Ang martial arts na ito ay nasa pinakamababang antas, at hindi interesado si Jendong. Ngunit ang mga taong iyon mula sa maliliit na pamilya ay interesado at nagsimulang magbid ng galit na galit nang makita nila ang mga martial arts na ito. Ang isang karaniwang diskarte sa boxing ay tinawad pa nga ng hanggang 70 milyon. Nadama ni Jendong na ang mga taong ito ay may mga problema sa kanilang mga utak. Pagkatapos ng 2 oras ng auction, nagkaroon ng pahinga. Mukhang ang Spirit Stone na ang finale. Bahagyang umiling si Jendong. Alam niya na ito ay isang trick na karaniwang ginagamit sa mga auction. Sa panahon ng pahinga, si Jendong ay hindi pumunta kahit saan, ngunit umupo sa kanyang upuan.
Sa kabilang banda, umalis sina Ching, Feng, at mga tao mula sa iba pang prestihiyosong pamilya para kumustahin ang iba. Isang babae ang pumasok mula sa labas at pumunta sa gilid ni Jendong nang makita siya. Ang babaeng ito ay may maalikabok na hangin tungkol sa kanya at palaging may ngiti sa kanyang mukha. Young Master Ye, hindi ko inaasahan na pupunta ka rin sa auction. Nagpakilala ang babae. Ako si Tanya He mula sa pamilyang He. Nagkataon na nakita kita sa 80th birthday party ni Master Ye. Dumating si Tanya upang simulan ang isang pag-uusap dahil nakilala niya si Jendong sa birthday party. Hello, nice to meet you. Sabi ni Jendong na may kalmadong ekspresyon, magalang na tumugon sa babaeng nagngangalang Tanya He. Sa piging ng pamilyang Ye, napakaraming bisita para mapansin niya ang babaeng ito na nagngangalang Tanya He. Gayunpaman, ang babaeng ito ay may layunin, at si Jendong ay medyo naiinis sa kanya. Pero hindi niya ipinakita. At hindi niya alam kung sinong pamilya He ito. Sa Jingzhou, mayroong dalawang pamilyang He, ang isa ay isang sinaunang martial arts na pamilya, at ang isa ay isang pangalawang rate na maliit na pamilya. May oras ka ba ngayong gabi? Ililibre kita ng hapunan, iniaya ni Tanya kay Jendong. Paumanhin, kailangan kong bumalik pagkatapos ng auction. Direktang tinanggihan ni Jendong ang imbitasyon ni Tanya. Mayroon na siyang Ching Shenshen ngayon, at natural na hindi siya maaaring maging interesado sa ibang mga babae. At masyadong maalikabok ang katawan ni Tanya, na hindi niya nagustuhan. O sige. Nang makitang tinanggihan siya, medyo nadismaya si Tanya. Ngumiti siya ng awkward at naghanda ng umalis. Ngunit sa sandaling ito, si Rene, ang taong ito, ay nagkusa na makipag-usap kay Tanya. Tanya, ang ganda. Balita ko nagpalipis ka ng gabi kasama si Gongzi Liu mula sa pamilyang Liu kagabi. Totoo ba? Diretsyong nagsalita si Rene, hindi nagbibigay ng anumang mukha sa kanya. Sa sandaling magsalita siya, agad na nagdilim ang mukha ni Tanya, ang kanyang mga kilay ay walang kabuluhan, at ang kanyang mga mata ay malamig. Is it any of your business? Sagot niya. Hehe, of course it's none of my business, but do you have time tonight? I'll accompany you, sabi ni Rene sabay smirk. Nagbago ang mga mata ni Rene habang nakatingin siya kay Tanya. Sorry, I don't have time. I have an appointment with someone. Direktang tinanggihan ni Tanya ang kasuklam-suklam na kahilingan ni Rene. Naiinis siya sa ganoong hitsura, at mayroon na siyang nagustuhan. Pagkatapos magsalita, tumingin din siya ng malalim kay Jendong. Ang sulyap na ito ay hindi gaanong mahalaga, ngunit agad na binaling ni Rene ang kanyang tingin kay Jendong, at ang kanyang mukha ay agad na nanlamig. Tanya, kakausapin mo ba ang batang ito ngayong gabi kaysa samahan mo ako? Lalong lumakas ang selos ni Rene. Mababa ba ang tingin mo sa akin? O mas maganda ba itong maliit na puting mukha kaysa sa akin? Tumaas ang momentum ni Rene, at isang hangarin ng pagpatay ang agad na lumabas sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, galit na galit siya na ang taong gusto niya ay may gusto talaga sa iba, na isang bagay na hindi kayang tiisin ni Rene. Medyo natahimik si Jendong. Kakakilala pa lang niya kay Tanya, at ilang salita lang ang palitan nila. Bakit pakiramdam niya ay nakadirekta sa kanya ang pagkamuhi na ito? Kabanata 234. Manggagaway. Naramdaman ni Jendong na parang nahuli siya. Dumalo lang siya para sa auction sa Jingzhou para tingnan kung ang jade na pinagsasbi ni na Ching at Feng ay talagang kasing ganda ng kanilang inaangkin. Ngunit hindi niya inaasahan na ang hitsura ni Tanya at Rene ay makagambala sa kanyang mga plano. Do you look down on me? Or do you think this pretty boy is better than me? Ang selos ni Rene ay sumiklab habang tinitigan niya ng masama si Jendong. Halata naman na naghahanap siya ng gulo. Nagmula sa katawan ni Rene ang isang dati nang hindi nakikitang hangarin na pumatay. Puno ng inggit ang mga mata niya. Sa sandaling ito, si Tanya ay tumingin kay Jendong nang may paghingi ng tawad at sinabing, ikinalulungkot ko sa pagdulot ng gulo sa iyo. Tapos tumalikod siya at umalis. Ngunit sa sandaling ito, humakbang si Rene at hamarang sa kanyang daraanan. Tanya, pinipigilan mo ba akong harapin ang batang ito? Pinandilatan ni Rene si Jendong. Nang makita ang matangkad at gwapong lalaking ito, nakaramdam si Rene ng matinding galit sa kanyang puso. Paano kaya nagkaroon ng ganito kagwapong lalaki sa mundong ito? Naiinggit siya ng naiinggit. Kaagad na nalungkot si Rene at sinumpa si Jendong, you little brat, I'm in bad mood. Umalis ka rito, o sasampalin kita ng isang palad hanggang mamatay. Si Rene ay hindi pala kaibigan. Sa Jingzhou, ang pamilyang Han ay isang sumisikat na bituin at nagkaroon ng napakalakas na lakas.
May potensyal silang maging isa sa 8 sinaunang martial arts na pamilya. Bilang miyembro ng pamilyang Han, si Rene Han ay may pagmamalaki sa kanyang mga buto. Gustong guluhin ng lalaki ang magandang batang ito na nagustuhan ng babaeng kinaiinteresan niya. Ngunit nang marinig ni Jendong ang mga salita ni Rene, ngumiti lang siya ng bahagya at kumaway sa kanya, sinabing wala itong kinalaman sa kanya. Gayunpaman, ang pagkilos na ito ay lubos na nagpasigla kay Rene, na pagkatapos ay umatake ng mabilis at mabangis na hampas ng palad. Hindi inaasahan na talagang aatake siya sa gitna ng auction sa Jingzhou Black Market, na siyang pinakamalaking auction house sa lungsod at nakatuon sa martial arts. Ang Black Market Auction ay sikat sa buong bansa at pinamamahalaan ng ilang mga nakatagong pamilya. Mabilis na naiwasan ni Jendong ang pag-atake gamit ang kanyang maliksi na phantom steps. Ang kanyang pag-iwas na mga galaw ay nagulat sa lahat ng nasa paligid niya. Hindi nila inaasahan na ang binatang ito ay may kahangahangang footwork. Ang kanyang pag-iwas ay mabilis at tumpak, na nag-iiwan sa mga nanunood. Ha! Hindi inaasahan ni Rene na mawawala ang kanyang malakas na hampas ng palad. Ang batang ito ay may ilang mga kasanayan. You little brat, come at me again. Ang sumunod na suntok ni Rene ay mas mabangis kaysa sa huli. Hindi rin inaasahan ni Tanya He na napakahusay ng gwapong binata na ito. Baka sa mga mata niya ang pagkagulat. Nang makitang muli ni Jendong si Rene na papalapit sa kanya, hindi siya umatake, ngunit sa halip ay tumabi ng mabilis at madaling nakaiwas sa pag-atake. Hindi naman sa ayaw niyang lumaban, pero ayaw niyang magdulot ng eksena sa auction sa black market ng Jingzhou. Sa sandaling ito, nang bumalik sina Ching at Feng sa venue ng auction, nakita nila ang nangyayari at nagmamadaling pumunta. Rene, tumigil ka. Agad na tumayo si Ching sa harap ni Jendong. Anong ginagawa mo? Nagbago na ang pag-iisip ni Ching. Ang kanyang ama, si Dei, ay nakulong, at kung nais ng pamilyang Yen na magkaroon ng pundasyon, kailangan nilang magkaroon ng magandang relasyon kay Jendong, na siyang magiging pinuno ng pamilya. Si Feng ay dating rebelde kay Jendong, ngunit ngayon ay kusang loob niyang sinundan siya. Si Jendong ay may koneksyon sa Medicine Valley at maging sa Burning Abyss Flower Valley, na hindi maihahambing ni Feng. Kaya naman sabik na sabik silang dalhin si Jendong sa auction. Nang makita ang eksenang ito, tumayo si Feng sa tabi ni Ching na may malamig na mukha. Rene, huwag mong isipin na ang iyong pamilyang Han ay maaaring kumilos ng walang ingat dahil lang sa nakakuha ka ng lakas kamakailan. Napakalamig ng boses ni Feng, at agad siyang naglabas ng malakas na aura. Oh, half-step Grandmaster entry. Natawa si Rene nang makita niya ang eksenang ito. Isang maliit na kalahating hakbang na Grandmaster entry, maaari mo ba akong kausapin ng ganito? Pagkatapos magsalita ni Rene, lumakas ang kanyang aura, higit sa 2 beses na mas malakas kaysa dati. Itinago lang ng batang ito ang kanyang lakas. Labis na nagulat si Feng nang makita ito. Half-step Grandmaster Perfection. Bulalas ni Feng. Ang taong ito, sa murang edad, ay naabot na ang antas ng pagiging perpekto ng kalahating hakbang na Grandmaster. Medyo nakakahiya ang sitwasyon ngayon. Kahit magsanib puwersa sila ni Ching, hindi sila kalaban ni Rene. Ang sitwasyon ay naging lubhang kritikal. Si Jendong ay nakatayo sa gilid na may walang pakialam na saloobin, hindi man lang sineseryoso si Rene. Sa kanyang opinyon, bagaman napakalakas ni Rene, hindi siya nagbabanta sa kanya. Sa suporta ng 5 Elements Technique, makakalaban niya ang mga master kahit na may half-step na Grandmaster Perfection lang. Sa kanyang mga mata, si Rene ay isa lamang tumatalo na payaso. Ngunit sa mata ni Ching at Feng, siguradong master si Rene. Tuwang-tuwa si Rene na makita na sina Ching at Feng ay natakot sa kanyang aura, at mayabang na sinabi, lumabas kayong dalawa, o hindi ako magiging magalang sa inyo. Pagkatapos magsalita ni Rene, handa na siyang kumilos muli. Tumigil ka. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang pumasok mula sa labas. The auction is a place for selling things, not a martial arts arena. Kung gusto mong lumaban, pumunta ka sa martial arts arena. Ang matanda ay naglabas ng malakas na aura, na may maraming hangarin na pumatay. Ito ang uri ng aura na nagmula lamang sa mga taon ng pagpatay. Lihim na nagulat si Jendong. Ang matandang ito ay napakalakas at dapat ay isang Grandmaster sa likas na antas. Sa Jingzhou ay talagang isang lugar kung saan nagtatago ang mga dragon at tigre. Hindi ito may kukumpara sa maliit na lungsod ng Nanzhou. Sa Nanzhou, ang isang Grandmaster sa antas ng Transformation Realm ay isa ng hindi magagapi na pag-iral. Ngunit sa Jingzhou, ang mga Grandmaster sa antas ng Transformation Realm ay hindi man lang nang ahas na huminga ng malalim. Ito ang pagkakaiba sa lakas ng rehiyon.
Ang Jingzhou ay malawak, na may masaganang mapagkukunan para sa paglilinang, at ito ay isang malaking lungsod, kaya maraming mga eksperto sa martial arts. Ang Nanzhou ay may kakaunting mapagkukunan para sa paglilinang, kaya kakaunti ang mga aristokratikong pamilya ang nanirahan doon. Ang biglaang pagsulpot ng matanda ay naging dahilan ng pagbabago agad ng sitwasyon sa auction house. Kabanata 235. Mga antas ng pamilya at sekta. Nang makita ang hitsura ng isang dalubhasang eksperto, agad na naging mahiyain si Rene. Mariin niyang binalaan si Jendong at ang kanyang dalawang kasama, mag-ingat kayong tatlo. Pagkatapos magsalita ay agad siyang naging duwag at masunaring umupo sa kanyang upuan. Nalutas ang krisis dahil sa hitsura ng matanda. Sa sandaling ito, medyo humihingi ng tawad si Tanya. Matapos tumango kay Jendong, agad siyang umalis sa auction. Bahagyang ngumiti si Jendong, pakiramdam niya ay naayos na siya. Tiningnan niya ang oras at napagtanto niyang magsisimula na ang susunod na auction. Ito ay isang maliit na episode lamang, at hindi ito pinansin ni Jendong. Sumunod, lumitaw ang isang magandang babaeng auctioneer, at nagpatuloy ang black market auction. 10 bihirang bagay ang na-auction, na ang pinakamahalaga ay isang sinaunang espada na nanatiling matala sa kabila ng pagdaan ng napakaraming taon. Sa huli, ang espada ay naibenta sa isang gumagala na magsasaka sa halagang 70 milyon. Nakita ni Jendong na medyo hindi kapanipaniwala na ang isang sinaunang espada na walang halaga maliban sa archaeological significance nito ay maaaring ibenta sa ganoong kataas na presyo. Nang malapit nang matapos ang auction sa auction ng huling piraso ng Spirit Stone, maraming malalakas na martial cultivator ang sumugod mula sa labas, dahilan upang maging masigla ang auction. Napagtanto ni Jendong na ang mga taong ito ay dumating para sa Spirit Stone. Sa mga taong ito, may isang babae na namumukod tangi sa kanyang nakamamanghang hitsura. Nakasuot siya ng puti at para siyang diyosa na bumaba mula sa langit. Umupo siya sa harap na hanay na may malamig na kilos, kasama ang 4 na iba pang babae na napakahusay din. Hindi ko inaasahan na narito si Mila mula sa Clearwind Sect. Bulalas ng isang martial arts expert na nakaupo sa tabi ni Jendong. Magiging kawili-wili ang auction na ito sa kanyang presensya. Parang may ilang magagandang bagay na nakatakdang ibid ngayon, sagot ng isa pa. Kung walang anumang magagandang bagay, bakit si Mila ay mag-aabala na pumunta? Sina Feng at Ching ay agad na nabighani sa kanyang kagandahan. So, siya si Mila mula sa Clearwind Sect. Ang ganda niya talaga. Bulong ni Ching sa pagkamangha. First time niyang makakita ng ganoong kagandang babae. Tumango si Feng bilang pagsang-ayon. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganitong kapansin-pansing kagandahan sa mundo. Sa sandaling ito, lumingon si Jendong sa lalaking nakaupo sa tabi niya at nagtanong, mukhang pamilyar na pamilyar ka kay Mila mula sa Clearwind Sect. Saglit na natigilan ang lalaki, pagkatapos ay tumingin kay Jendong pataas at pababa bago bahagyang tumango. Oo, ang Clearwind Sect ay isa sa 4 na pangunahing sekta sa Jingzhou. Sa aspeto ng lakas, mas makapangyarihan pa sila kaysa sa ilan sa mga nakatagong aristokratikong pamilya. Ano? Mas makapangyarihan pa sa nakatagong pamilya. Nang marinig ito, bahagyang natigilan si Jendong. Hindi niya inaasahan na, sa Jingzhou, mayroong isang pag-iral na mas makapangyarihan kaysa sa nakatagong pamilya. Ano ang nakakagulat dyan? Ang Clearwind Sect ay isa sa 4 na pangunahing sekta sa Jingzhou, kaya normal lang para sa kanila na maging mas makapangyarihan kaysa sa Hidden Family in terms of strength. Madaldal ang lalaki at ipinaliwanag ang kanyang nalalaman sa simpleng paraan. Ito pala ay may 4 na pangunahing sekta na nakatago sa malalalim na kabundukan, sa itaas ng Hidden Family. Ang bentahe ng mga sekta kaysa sa mga pamilya ay maaari silang mag-recruit ng mga pinakatalentadong tao sa mundo upang sumali sa kanilang mga sekta, anuman ang kanilang apelyido, basta't sila ay may magandang karakter at talento. Hindi ito magagawa ng ilang malalaking pamilya dahil ang kanilang mana ay kailangang ipasa sa panganay na anak o apo. Sa kaibahan, maaaring piliin ng mga sekta ang pinakamakapangyarihang tao bilang kanilang pinuno. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng lakas, ang kabuoang lakas ng mga sekta ay isang antas na mas mataas kaysa sa mga pamilya. Nakikita ko. Biglang natauhan si Jendong matapos marinig ang paliwanag ng lalaki. Hindi niya alam na may mga sekta sa itaas ng mga pamilya. Si Mila ay anak ng pinuno ng Clearwind Sect, at napakataas din ng kanyang lakas. At saka, isa na raw siyang master-level expert, which is really amazing for someone so young, seryosong sabi ng lalaki. Matapos ipahayag ang kanyang inggit, nagulat si Jendong sa sinabi ng lalaki. Ang isang player sa kanyang 20s na naabot na ang antas ng isang master ay malayong mas matalino kaysa sa kanya. Oo.
Ka-level siya ng Junior Master. Sa Jingzhou, pambihirang talent siya, na pabuntong hininga ang lalaki. Ang Jingzhou ay puno ng mga nakatagong talento, at hindi mo alam kung paano nila nililinang. Mga halimaw silang lahat. Habang nagsasalita sila, sunod-sunod na dumating ang ilang grupo ng mga tao, lahat sila ay pumupunta para sa espiritual na bato. Nararamdaman ni Jendong ang napakalakas na enerhiya na nagmumula sa mga taong ito. Lahat sila ay mga eksperto. Tila ang espiritual na batong ito ay talagang nakaakit ng maraming matataas na manlalaro ngayon. Sa puntong ito, lumitaw ang magandang auctioneer. Sa wakas ay lumabas siya pagkatapos ng maraming panauhin. Ang pinakakapanabik na bahagi ng auction ay sa wakas ay narito na. Welcome sa Jingzhou Black Market Auction. Naniniwala akong alam ninyong lahat ang balita na ang huli nating gamit ay isang espiritual na bato. Ang mga salita ng auctioneer ay hindi pa tapos nang ang mga manunood sa ibaba ay naging sabik na subukan. Masyadong kaakit-akit sa kanila ang espiritual na batong ito. Wopang ng espiritual na batong ito ay masasabing isang pambihirang yaman. Sana ay sundin ng lahat ang mga alituntunin sa auction at huwag gumamit ng dahas para agawin ito. At saka dapat maintindihan ng lahat-lahat ng rules. Yun lang ang sasabihin ko. Ngayon ang huling bagay ay opisyal nang magsisimula. Nang matapos magsalita ang magandang komentarista, direktang inilagay ng staff ang espiritual na bato sa isang klasikong parisukat na mesa. Ito ay isang bato na kasing laki ng kamao, na transparent na asul at may malabrilyante na ningning. Ito ay malinaw na hindi isang ordinaryong bagay. Masyadong malakas ang visual impact ng batong ito. Ito ba ay isang espiritong bato? Maraming tao ang nakakita ng isang espiritong bato sa unang pagkakataon at agad na namangha dito. Maraming tao ang walang pera, pumunta lang sila para makita ang mundo at alamin kung ano ang hitsura ng maalamat na spirit stone na ito. Nararamdaman ko na ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa na nakapaloob sa loob. Oo. Kung ang spirit stone na ito ay gagamitin para sa cultivation, tiyak na tataas ang bilis ng cultivation ng 100 beses. Tuwang-tuwa ang mga martial artist. Ngayon, determinado silang makuha ang spirit stone na ito. Ang kani-kanilang mga pamilya at sekta ay may mga industriya sa Jingzhou at sa buong bansa, kaya sa asset, mahirap sabihin kung sino ang mananalo o matatalo. Ito ay tiyak na isang kompetisyon ng lakas ng pananalapi. Magsisimula na ang labanan para sa Spirit Stone. Kabanata 236. Black Iron Fist Gloves. Matapos makita ang bato, tumango si Jendong bilang pagsang-ayon. Hindi nakakagulat na tinawag itong isang espiritual na bato, ang enerhiya na nakapaloob sa loob ay higit pa sa jade. Ito ay talagang isang magandang bagay. Kung maa-absorb niya ang espiritual na enerhiya sa loob ng bato habang nagsasanay ng 5 elements technique, tiyak na tataas ang kanyang lakas. Ang espiritual na batong ito ay talagang isang magandang bagay. Hindi mapigilan ni Ching na mainggit. Gayunpaman, alam niya na ang bagay na ito ay hindi mabibili ng pera. Such a good thing. I bet the owner of the stone wants to exchange it for some treasures. Kung tutuusin, ang black market sa Jingzhou ay parang second-hand trading market. Bukod sa pagbebenta ng pera, karamihan sa mga transaksyon ay nakumpleto sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga kayamanan. Maikling ipinaliwanag ni Ching ang kanyang nalalaman. Sa madaling salita, ang susunod na yugto ng panahon ay isang kompetisyon ng mga kayamanan. Ang sinumang may pinakamagandang kayamanan na nais ng may-ari ng espiritual na bato, ay maaaring ipagpalit ito sa bato. Kaya't hindi naman ito ang pinakamahalagang bagay ang makakamit ng pabor ng may-ari, kundi ang kailangan ng may-ari ng bato. Kaya naman, nagkaroon ng pagkakataon ang lahat ng naruroon. Hanggat maaari nilang ialay ang kayamanan na kailangan ng may-ari ng bato, makukuha nila ang espiritual na bato. Nakikita ko. Ngumiti si Jendong ng alanganin. Napagtanto niya na hindi pa niya gaanong naiintindihan, kaya kailangan niyang pumunta sa mas maraming lugar na tulad nito sa hinaharap upang palawakin ang kanyang pananaw. Sa sandaling ito, ang magandang auctioneer ay nag-anunsyo ng higit pang mga patakaran, na katulad ng sinabi ni Ching kanina. Ang may-ari ng Spirit Stone ay ayaw ng pera, ngunit sa halip ay nais itong ipagpalit sa ibang bagay. Kasalukuyan siyang nasa backstage, at hanggat interesado siya sa isang kayamanan, direktang ipaalam niya sa auctioneer na gawin ang deal. Kakaiba talaga ang prosesong ito. Bahagyang umiling si Jendong, nakaramdam ng bahagyang hindi makapagsalita. Kung ganito, hindi na kailangan ng auction. May kukumpara lang nila kung kaninong kayamanan ang mas maganda, di ba? O baka lahat ay maaaring magbigay ng isang listahan at hayaan ang nagbebenta na ayusin ito, na makakatipid ng maraming problema.
Ang mga patakarang ito ay nabuo pagkatapos ng mga dekada ng karanasan, seryosong sabi ni Ching. Ang mga pumupunta para sumali sa auction ay mga eksperto sa martial arts, at sa pagpapakita ng kanilang mga kayamanan, parang lahat ay nagtutulungan para makakuha ng karagdagang kaalaman. Sa ganitong paraan, kapag nangangalakal, walang anumang peking kalakal o palitan ng mga peking produkto. Pagkatapos magsalita si Ching, bahagyang tumango si Jendong. Ngayon naiintindihan na niya. Habang nag-uusap sila, nagsimula na ang auction. Isang lalaking may hawak na pares ng boxing gloves ang pumunta sa harapan ng auction platform. May dala siyang black square box, na inilagay niya sa platform at mabilis na binuksan. Sa loob ng kahon ay isang itim na pares ng boxing gloves. Ako si Tantang Zuo mula sa pamilya Zuo, at ito ang Black Iron Boxing Gloves, pagmamalaki ni Tantang. Ang mga boxing gloves na ito ay natuklasan sa Kunlun Secret Realm at napakatigas. Pagkatapos maisuot ang mga ito, ang iyong lakas sa pag-atake ay madodoble. Ipinaliwanag ni Tantang ang function ng Black Iron Fist Glove. Black Iron Fist Glove. His. Bagay na bagay. Sa ilang sandali, namangha ang mga tao sa itim na Iron Fist Glove na ito. Oo. Ang isang master sa half-step Grandmaster level ay maaaring magpakawalan ng kapangyarihan ng isang Grandmaster pagkatapos maisuot ang glove na ito. Ito ay talagang isang bihirang kayamanan. Itinuring kaagad ng mga tao ang guwantes na ito bilang isang kayamanan. Nang makita ni Feng ang kayamanan na ito, ang kanyang mga mata ay napuno ng inggit. Magandang glove talaga ito. Sa kasamaang palad. Wala akong kayamanan na may papalit dito. Ang mukha ni Feng ay puno ng kawalan ng kakayahan. Oo. Nakaka-frustrate. Umiling din si Ching. Sila ay mga ordinaryong inapo lamang ng pamilyang Ye at hindi pa nakalabas para magkaroon ng karanasan. Wala silang anumang mahalagang kayamanan na maya-alok. Mahilig talaga sila sa Black Iron Fist Glove na ito. Matapos marinig ang usapan ng dalawa, bahagyang tumango si Jendong. Kailangang sabihin na ang itim na Iron Fist Glove na ito ay talagang isang magandang bagay. Naglalaman din ito ng ilang uri ng mahiwagang kapangyarihan. Ang pagdedouble ng lakas ng pag-atake ay dapat na nauugnay sa enerhiya sa loob. Hindi alam kung sino ang may kakayahang gumawa ng napakalakas na itim na Iron Fist Glove. Habang nag-uusap sina Feng at Ching, sa sandaling ito, ngumuso si Rene at ngumisi, nako. Napakahirap ng taong ito na wala siyang kayamanan at gusto pa niyang ipagpalit ang isa. Talagang katawa-tawa. Si Rene ay tumatalon-talon muli sa puntong ito. Sa kanyang opinyon, wala sa tatlong taong ito ang mukhang mayamang amo. Kahit na sila ay mula sa mga sinaunang martial arts na pamilya, sila ay tiyak na mga third-rate na disipulo na may kaunting mga mapagkukunan at kayamanan. Ikaw. Pinadyak ni Ching ang kanyang paa sa galit. Kailangan talagang turuan ng leksyon ang Rene na ito. Pinandilatan din ni Feng si Rene, medyo nangangati na turuan siya ng leksyon. Gayunpaman, wala silang magagawa. Si Rene ay isang kalahating hakbang na Grandmaster, habang sila ay nasa antas lamang ng kalahating hakbang na maliit na nakamit. Kung lalaban sila, hindi sila magiging kapareha ni Rene. Kaya, nang makita si Rene na kumilos ng mayabang, galit na galit lang sila at walang magawa. Para kay Jendong, hindi man lang siya nag-abalang pansinin si Rene. Ang taong ito ay isang payaso lamang na nang-aapi sa mahihina at natatakot sa malalakas. Siya ay mayabang lamang dahil ang pamilyang Han ay tumaas sa kapangyarihan kamakailan. Sa sandaling ito, nang ilabas ang itim na bakal na boxing gloves, nagulat ang buong audience. Nadama ng mga tao na medyo isang kawalan na ipagpalit ang espiritual na batong ito para sa itim na bakal na guwante sa boxing sa isang tiyak na kahulugan. Bakit ganon? Dahil sa mata ng mga tao, ang espiritual na batong ito ay isang magandang bagay. Gayunpaman, walang nakakaalam kung gaano karaming mga mapagkukunan ng paglilinang ang espiritual na batong ito sa huli ay maaaring mabago. Sa kabilang banda, ang itim na iron boxing gloves ay maaaring gamitin ng tuloy-tuloy. Maraming tao ang labis na nag-aalala na ang may-ari ng espiritual na batong ito ay direktang ipagpalit sa kanya. Kung gayon ang kanilang paglalakbay ay magiging walang kabuluhan. Nang maisip ni Tantang na tiyak na mananalo siya sa pabor ng may-ari ng espiritual na bato, direktang itinanggi ito ng magandang auctioneer pagkatapos marinig ang boses mula sa likod ng entablado, ikinalulungkot ko, Mr. Zuo, hindi ito ipagpapalit ng may-ari ng espiritual na bato. Ano? Natigilan si Tantang sa mismong lugar. Napakahalaga ng kanyang itim na bakal na guwantes na walang pangalawang pare sa buong Jingzhou. Ang may-ari nitong espiritual na bato, sa totoo lang, ayaw makipagpalitan. Ano ang nangyayari? Paano ito posible?
Ang aking itim na guwantes na bakal ay mas mahalaga kaysa sa kanyang espiritual na bato, at ayaw niyang makipagpalitan. Medyo nagalit si Tantang. Noong una, determinado siyang makuha ang espiritual na batong ito. Kaya naman sumugod muna siya at gustong makuha ng diretso ang bato. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang may-ari ng espiritual na bato. Ito. Medyo napatulala si Tantang. I'm sorry, Mr. Zuo. Ito ang desisyon ng may-ari, at wala kaming magagawa tungkol dito. Please take your things and leave. Sinenyasan siya ng magandang hostess na umalis. Bahagyang napabuntong hininga si Tantang at kinailangan niyang tanggalin ang kanyang itim na bakal na guwantes, na parang ayaw na bumalik sa kanyang upuan. Tila ang pagkuha ng espiritual na batong iyon ay hindi isang madaling gawain. Kabanata 237. Grass na nagpapasigla sa espiritu. Ang mga itim na iron gauntlets ay talagang mahalaga, ngunit ang may-ari ng Spirit Stone ay hindi ito kailangan, bulong ni Lina. Sa kanyang opinyon, ang mga itim na bakal na gauntlets ay isang bihirang kayamanan. Kung siya ang may-ari ng Spirit Stone, tiyak na gusto niya ang mga ito. Nang marinig ang mga salita ni Lina, bahagyang ngumiti si Jendong at marahang tumango. Sabi nga sa kasabihan, walang benta kung walang bumibili. Normal lang na hindi ipagpalit ang bagay na hindi bagay sa'yo. Halimbawa, kung ang may-ari ng Spirit Stone ay hindi isang martial artist, o isang medical o chief practitioner, maaaring hindi sila interesado sa mga sandatang ito at kayamanan ng ibang mga pamilya. Halimbawa, ang Medicine Valley, kung saan sila nagsasanay ng medisina, kung mayroon mang mga gintong insekto o kakaibang lason, tiyak na ipapalit nila ito sa mga Spirit Stone. Maaari pa ring ipagpalit ang ganoong mahalagang itim na iron gauntlet sa iba bago matapos ang auction, kung papayag ang may-ari, isiniwalat ni Lina ang isang nakatagong tuntunin sa Jingzhou. Bagamat ang mga itim na bakal na gauntlet ay hindi pa tuluyang naipagpalit, nalantad na ang mga ito sa auction. Sa pagtatapos ng auction, kung gusto mo ang item na ito, maaari mong pribadong talakayin ang may-ari at bumuo ng pribadong transaksyon. Maraming mahahalagang bagay ang kinakalakal sa pamamagitan ng mga pribadong transaksyon. Pagkatapos makinig, marahang tumango si Jendong. Gayunpaman, hindi siya interesado sa mga itim na bakal na gauntlets, kaya tiyak na hindi niya ito ipagpapalit. Tatlong kawawa lang, ang daming nag-uusap, wala kasi silang pambili. Muling inisyo ni Rene kay Jendong at ang kanyang mga kasama. Dahil sa nangyari kay Tanya, nagkaroon sila ng mga salungatan at paminsan-minsan ay pinupuntiryan niya ang mga ito sa kanyang mga hindi malinaw na salita. Hindi sila makalaban sa black market auction sa Jingzhou, ngunit magagamit nila ang kanilang mga bibig. Puno ng peklat ang mukha ni Rene, na nagmumukha siyang masamang tao. Ngayong bumangon na ang pamilyang Han, wala na siyang pakialam sa iba pang mga sinaunang martial arts na pamilya. Nasa Jingzhou black market lang. Kung hindi, bugbugin ko kayong tatlo hanggang mamatay. Patuloy na pananakot ni Rene sa kanila. Kung dati, nabugbog ko ang taong nagsasalita ng ganito 8 beses sa isang araw. Sinabi ni Jendong sa mahinang boses pagkatapos marinig ito. Napakakalma ng tono niya. Madalas siyang makatagpo ng mga mayayamang second-generation gentleman o mga aristokratikong bata na tulad nito. Maraming tao ang may sakit ng pagiging mayabang at pambubuli. Kung noon pa man ay tiyak nakikilos siya at tuturuan sila ng leksyon. Gayunpaman, hindi niya planong gawin ito ngayon. Pakiramdam niya ay nakakatamad makipag-away sa ilang boring na tao. Kaya't hindi niya pinansin ang mga panunuya ni Rene. Ang auction ay patuloy pa rin. Ang auction na ito ay parang isang treasure exchange. Matapos maibenta ang itim na leather boxing gloves ni Tantang, isa pang kayamanan ang inilabas. Ito ay isang lalaki na 30 taong gulang pa lamang. Ang lalaki ay nakasuot ng puting damit at maganda ang kilos, malinaw na hindi isang taong nagsasanay lamang ng martial arts. May banayad na pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula sa kanya, kahit na hindi malinaw kung sinasadya niyang itago ang kanyang tunay na lakas o kulang lang. Si Jendong ay may mahusay na paningin at kung minsan ay nararamdaman ang antas ng lakas ng iba, ngunit sa pamamagitan lamang ng kanilang mga pagbabago sa enerhiya. Kung ang isang tao ay nagtataglay ng mataas na antas ng lakas at maaaring itago ang kanilang panloob na enerhiya, mahihirapan si Jendong na matukoy ang kanilang antas. Hawak ng lalaki ang isang pulang kahon na parisukat, halos kasing laki ng isang urn, na pinalamutian ng maraming totem. Gayunpaman, ang kahon ay aesthetically kasiya siya lamang at walang partikular na mga tampok. Ito ay isang napakamahalagang damo na nakolekta ko mula sa malalim sa mga bundok, ang spirit-inducing grass. Mahinahong nagsalita ang lalaki, na may ngiti sa kanyang mukha, na nagpapakita ng kumpiyansa.
Ang damo ay kahawig ng isang kluber at kasing laki lamang ng palad ng isang tao. Ito ay isang makulay na berdeng kulay at naglalabas ng mahinang kinang, malinaw na hindi isang ordinaryong halaman. Damong-damong pang-espiritu. Ang magandang auctioneer ay saglit na natigilan, na hindi pa nakarinig ng ganoong halamang gamot. Kahit na hindi siya pamilyar dito, naramdaman niya na ang spirit-inducing grass ay hindi ordinaryong halaman. Nang matapos magsalita ang lalaki, nagkagulo ang mga manunood. The spirit-inducing grass. Ito ang halamang gamot na, kapag natutunaw, ay maaaring maghugas ng utak at ugat, na nagpapahintulot sa isa na maipanganak muli at maging isang mapaghimala na halamang gamot para sa mga martial artist. Isang maalam na tao ang biglang bumulalas, ang spirit-inducing grass. Ito ay isang pambihirang kayamanan. Ito ay karaniwang tumutubo lamang sa lubhang mapanganib na mga taluktok ng bundok, at malamang na hindi hihigit sa 5 ang mga ito sa buong ancient Yuan Empire. Ang pahayag na ito ay nagulat sa lahat ng nasa silid. Hindi sila makapaniwala na ang damong nasa harapan nila ay ang maalamat na spirit-inducing grass. Ito ay isang mahusay na bagay. Oo. Kung ang isang tao ay may mahinang talento at kakayahan, maaari niyang kunin ang spirit-inducing grass para hugasan ang kanilang utak at ugat, at maging isang mahuhusay na martial artist. Mukhang mas maganda pa ang kayamanan na ito kaysa sa Black Iron Fist gloves. Nagsisimula na akong matukso, ngunit wala akong anumang mahalagang ipagpalit dito. Parang isang masamang deal ang pagpapalit ng spirit-inducing grass para sa spirit stones. Ang mga taong nakaupo sa ibaba ng auction house ay patuloy na nag-uusap tungkol sa halamang gamot, na ginagawang magulo ang buong auction house. Ang spirit-inducing grass ay isang magandang bagay. Nagniningning ang kasakiman sa mga mata ni Ching. Kung mayroon ako nito, maaari kong ganap na baguhin ang aking katawan at agad na madagdagan ang aking talento ng isa o kahit ilang beses. Gayunpaman, napabuntong hininga siya pagkatapos. Miyembro lang siya ng pamilyang Ye at wala siyang anumang mahalagang maipapalit dito. Sa sandaling ito, kumikinang din ang mga mata ni Feng sa walang katapusang kasabikan. Ito ay isang mahusay na bagay, ito ay isang awa. Bahagyang umiling si Jendong. Sa kanyang opinyon, ito ay isang uri lamang ng halamang gamot. Ang epekto ay hindi kasing ganda ng kanyang 5 elements technique. Ang 5 elements technique na itinuro ni Zongjing Zhang ay maaaring direktang magbago ng pisikal na kondisyon ng isang tao, mag-alis ng mga dumi sa katawan, at gawing mas mabilis ang paglilinang. Kaya para sa kanya, itong spirit-inducing grass, na parang mystical, ay talagang hindi masyadong kapaki-pakinabang. Ang pagkuha ng spirit-inducing grass na ito ay hindi kasing ganda ng paggamit ng 5 elements technique para tulungan ang iba na hugasan ang kanilang utak at putulin ang kanilang pulso. Noon lang, tumalon ulit si Rene. Oh, napakahirap ng ibang tao kaya pumupunta lang dito para mabusog ang gutom. Sarkastiko pa rin niyang sinabi. Sa pagkakataong ito, hindi siya pinansin ni Ching, Feng, at Jendong, tulad ng dati. Hindi sila natakot, ngunit naramdaman nila na ang batang ito ay talagang mayabang. Wala silang gaanong pakikipag-ugnayan sa pamilyang Han at ang alam lang nila ay bagong dating ang pamilyang ito, biglang lumakas ng walang anumang palatandaan. Malinaw na si Rene ang uri ng Parveno na naglabas ng biglaang pagsabog ng enerhiya. Kabanata 238. Mapa ng kayamanan. Katulad ng ilang mga taong naging mahirap sa buong buhay nila, biglang nahuhulog at nagiging nouveau-riche. Sa sandaling ito, nagpapatuloy pa rin ang auction at gusto ng lahat na makuha ang kanilang mga kamay sa spirit grass. Para sa maraming tao, ang spirit grass ay talagang masangkop kaysa sa spirit stone na ito. Parang isang kawalan na ipagpalit ang spirit grass para sa spirit stone na ito. Ang taong nagmamay-ari ng spirit grass ay may tiwala tungkol dito. Gayunpaman, umiling ang magandang auctioneer matapos makatanggap ng feedback mula sa backstage, ang kanyang propesyonal na ngiti ay mayroon pa rin sa kanyang mukha. I'm sorry, ayaw ipagpalit ng may-ari ng spirit stone sa spirit grass. Tinanggihan. Talagang tinanggihan ang trading plan para sa spirit grass. Baliw ba ang may-ari ng spirit stone? Ang halaga ng spirit grass na ito ay tiyak na mas mataas kaysa sa spirit stone na ito, ngunit ang may-ari ng spirit stone ay ayaw itong palitan. Ang may-ari ng spirit stone na ito ay may napakataas na espiritu. Wala man lang siyang pakialam sa black iron boxing gloves, pati na sa spirit grass. Oo. Matakot talaga ang taong ito, hindi man lang magpapalit ng ganoong kagandang bagay. Siguro may hinihintay siyang mas malaking isda mamaya. Ang mga tao sa auction ay patuloy na nag-uusap. Paminsan-minsan ay tinutuya pa rin ni Rene si Jendong at ang iba pa. Napuno ng panghihinayang ang lalaking ito nang makita niyang hindi niya kayang ipagpalit ang spirit grass sa spirit stone.
Gayunpaman, wala siyang magagawa. Ang black market sa Jingzhou ay ganito. Ang ilang mga bagay ay hindi ipinagpalit batay sa pantay na halaga. Matapos tanggihan ang spirit grass, ang lalaki ay bumalik sa kanyang upuan na may matinding pag-aatubili. At biglang may lalaking sumugod. Sa pangkalahatan, ang mga naunang umakyat ay may mataas na pagkakataon na direktang makumplito ang transaksyon. Kahit na mayroon kang mas maraming kayamanan sa likod mo, malaki ang posibilidad na ang transaksyon ay magiging matagumpay ng direkta. Kaya nagmadali ang mga tao upang ipakita ang kanilang mga kayamanan. Malakas ang aura ng lalaki, at kitang-kita ang pagbabago-bago ng enerhiya. Sa pananaw ni Jendong, ang lakas ng lalaki ay hindi bababa sa antas ng Grandmaster o Piek. May hawak siyang scroll sa kanyang kamay. Ang balumbon ay ganap na ginto, na may iba't ibang mga totem ng hayop na nakalimbag sa likod at isang landscape na pagpipinta sa tinte sa harap. Ink landscape painting. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang kumunat ang noo ng mga tao. Ang pagpipinta na ito ay mukhang payak at tila walang halaga. Sa paghusga mula sa tinte, ito ay tila isang modernong produkto. Ito ay hindi isang antigo at walang halaga ng koleksyon. Kung ikukumpara sa mga nakaraang itim na bakal na guwante sa boxing at damong nagpapasigla sa espirito, ang bagay na ito ay ganap na walang kapantay. Ang mga tao ay tumingin sa lalaki na may kakaibang mga mata, iniisip na dahil mayroon siyang itim na bakal na guwante sa boxing at damong nakakapagpasigla ng espirito, hindi niya dapat pinagmamalaki ang landscape na pagpipinta na ito na walang halaga. Hindi ba siya nag-aksaya ng oras nila? Medyo hindi nasiyahan ang mga tao sa ibaba. Pero mahinahong nagsalita ang lalaki. Huwag maliitin ang landscape painting na ito. Mukha itong ordinaryo, ngunit naglalaman ito ng universo. Hindi ito matuklasan ng mga ordinaryong tao. Agad namang nagpaliwanag ang lalaki, sa katunayan, ito ay mapa ng kayamanan. Nakakamangha ang mga salita ng lalaki, na inihayag ang sikreto ng pagpipinta. Sa unang tingin, ang pagpipinta ng landscape ng tinte ay tila karaniwan, ngunit ito ay talagang isang mahiwagang mapa ng kayamanan. Isang mapa ng kayamanan. Nagkatinginan ang mga nasa ibaba na parang nalilito, hindi maintindihan ang sinasabi ng lalaki. Maging sina Ching at Feng ay hindi makita kung ano ang napaka-espesyal sa ink landscape painting na ito. Naramdaman din ni Jendong na walang energy fluctuation sa painting, ito ay isang simpleng ink landscape painting na may mga bundok at tubig, hindi masyadong pinong iginuhit. Nakakita na siya noon ng mga mapa ng kayamanan, kadalasang gawa sa balat ng tupa, na ang ilan ay nagtatago ng mga lamok sa pamamagitan ng pagtatago. Ang ordinaryong ink landscape painting na ito ay nagbigay sa mga tao ng napakamurang pakiramdam, tulad ng isang bagay na mabibili mo sa halagang $1 sa isang tindahan. Anong piraso ng basura? Ngumisi si Rene, nakaramdam ng labis na pagmamalaki. Sa kanyang mga mata, ang bagay na ito ay walang espesyal. Gayunpaman, ang lalaking nakatayo sa auction site ay nagsiwalat ng sikreto ng pagpipinta ng landscape ng tinta. Ang lokasyon ng ink landscape painting na ito ay talagang ang pinakamalapit na bundok sa Kunshan Secret Realm, Kishan. Ang mapa ng kayamanan na ito ay nagmamarka ng lokasyon ng isang kayamanan sa Kishan. Nang matapos magsalita ang lalaki, kumuha siya ng isa pang ink landscape painting mula sa kanyang kamay. Nang pinagsama ang dalawang kwadro, agad na naging matingkad ang buong balumbon. Biglang naging malinaw ang mga linyang na sketch ng watercolor. Para bang nag-transform ang painting sa isang 3D image, na medyo milagroso. Ang treasure map na ito ay nagtatala ng lokasyon ng Chi Mountain Treasure, na sinasabing naglalaman ng mga hindi mabibaylang kayamanan. Nagpatuloy ang lalaki, sinunod ko ang mga tagubilin sa mapa ng kayamanan at pumunta sa Chi Mountain, ngunit ang lugar ay masyadong mapanganib para sa akin upang magpatuloy. Kaya't dinala ko ito dito upang ipagpalit ang espiritual na batong ito. Sa aking palagay, dapat mayroong maraming espiritual na mga kayamanan ng bato sa Chi Mountain Treasure, dagdag niya, naghihintay ng feedback mula sa backstage. Sa auction, bahagyang tumango si Jendong nang makita niya ito. Ang isang solong ink landscape painting ay maaaring hindi mukhang espesyal, ngunit kapag ang dalawa ay pinagsama, ito ay naging isang mapa. Tunay na sanay ang taong gumuhit ng mapa na ito. Bilang isang martial artist, ang unang reaksyon ni Jendong sa treasure map na ito ay hindi maganda ang kalidad, kahit nakahawig ng isang peke. Hindi ito pinansin ng maraming tao, hindi nakilala ang halaga nito. Ngunit nang pinagsama ang dalawang tinte na landscape painting, isang surreal na pakiramdam ang lumitaw, na tunay na milagro. Naramdaman ni Jendong na ang treasure map na nilikha ng dalawang ink landscape painting ay higit na mas mahusay kaysa sa Black Iron Fist at sa Spirit-Inducing Grass.
Ang mapa ng kayamanan ay tumutukoy sa isang mapa na gumagabay sa mga tao upang makahanap ng mga kayamanan. Maingat din itong ginawa ng treasure hunter. Ito ay isang gabay na iniwan para sa kanyang mga inapo upang makuha ang mga kayamanan. If given the chance, Jendong still wants to get his hands on it. Pagkatapos ng 2 minuto, bahagyang umiling ang magandang auctioneer na nakatanggap ng feedback mula sa backstage. I'm sorry, sir. Bagamat interesado ang may-ari ng Spirit Stone sa treasure map na ito, ayaw niyang ipagpalit ito sa Spirit Stone. Ah, sayang naman. Bahagyang napabuntong hininga ang lalaki, diretsyong kinuha ang 2 mapa ng kayamanan at bumalik sa kanyang upuan na may kaunting pagkabigo. Nagpatuloy ang magandang auctioneer, nais ng may-ari ng Spirit Stone na ipagpalit ito para sa ilang mga advanced na diskarte, kaya mangyaring huwag maglabas ng anumang iba pang mga kayamanan para sa kalakalan. Nang marinig ito, maraming tao na nagdala ng iba pang mga kayamanan ang labis na nadismaya. Tanging ang mga mata ni Jendong ang lumiwanag, at ang kanyang bibig ay bahagyang nakakurbang paitaas. Alam niyang dumating na ang kanyang pagkakataon. Kabanata 239. Mga advanced na diskarte sa martial arts. Matapos marinig ang kahilingang ito, maraming tao sa black market auction sa Jingzhou ang nabigo. Magpalitan ng martial arts. Paano ito posible? Iniingatan natin ang magandang martial arts para sa sarili nating mga alagad at hinding-hindi natin ipagpapalit, sabi ng ilan. Eksakto, kung tutuusin, ang martial arts ay maipapasa sa mga henerasyon. Ang direktang pakikipagkalakalan sa kanila ay isang malaking kawalan. Idinagdag ng iba. Kahit ang ordinaryong primary martial arts ay mahalaga na, ang ilang intermediate martial arts ay hindi mabibili ng salapi, at ang advanced martial arts ay pagmamay-ari lamang ng 8 sinaunang martial na pamilya at mga sekta. Hinding-hindi nila basta-basta ipagpapalit. Nagpatuloy ang pag-uusap ng mga tao. Sa kanilang mga mata, bihira para sa mga tao na ipagpalit ang martial arts para sa paglilinang. Kung ang martial arts ay ipinagpalit tulad ng ordinaryong data, ang balanse ng bawat pamilya ay magugulo, na hindi pinapayagan sa martial arts world. Maraming tao ang walang martial arts at umaasa lamang sa ordinaryong mental techniques para maging martial artist. Ang kanilang lakas ay nagmula sa kanilang malalakas na katawan at liksi. Mahirap silang talunin sa labanan kahit may martial arts sila. Sa makatuwid, ang mahusay na martial arts ay higit na nakatutokso sa mga martial artist kaysa sa mga Spirit Stone. Ang ilan sa mga walang martial arts ay piniling ipagpatuloy ang panunood, habang ang iba ay umalis sa galit. Medyo mapangahas ang may-ari ng Spirit Stone na ito. Sa tingin ba niya, ang martial arts ay kung saan-saan? Ang bawat sinaunang martial family ay mayroon lamang 5 o 6 na core martial arts, na lahat ay ipinasa-pasa. Paano nila ipagpalit? Ngumisi si Rene. Pakiramdam niya ay medyo hindi ito makatotohanan. Kunin ang pamilyang Han bilang halimbawa, mayroon lamang silang isang pangunahing pamamaraan ng palad at kamao, at imposibleng magkaroon ng anumang iba pang mga pagkakaiba-iba. Mayroon ding isang libro lamang para sa footwork at leg techniques, at bilang karagdagan, mayroong isang sword technique. Ang mga manual ng martial arts na ito ay hindi isang bagay na maaari nilang ipagpalit sa isang espiritual na bato. Bulong ni Rene sa kanyang sarili, ngunit hindi siya pinansin ni Jendong at Ching. Nagkaroon ng panandaliang katahimikan sa eksena. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, isang lalaki ang sa wakas ay piniling umakyat sa entablado. Hindi niya alam kung saan niya nakita ang medyo dilaw na libro. Ang aklat na ito ay mukhang napakakaraniwan. Alam ng lahat na ang martial arts ay karaniwang ipinasa sa mas lumang henerasyon. Ang material sa labas ng martial arts manual ay hindi mahalaga, ang mahalaga ay ang cultivation formula at technique sa loob. Ang martial art na ito ay tinatawag na Heavenly Killing Feast. Nagsimulang ipakilala ng lalaki ang martial art na ito. Ang Heavenly Killing Feast ay isang pagsasanib ng Tiangang 16 Route Feast sa pamamagitan ng panloob na puwersa, na may lakas ng kamao ng pamilyang Zhou at ang flexibility ng kamao ng pamilyang Ye. Seryosong wika ng lalaki. Sobrang naantig din ang mga tao sa ibaba matapos itong marinig. Ang bangis ng kamao ng pamilya Zhou. Ang flexibility at variability ng kamao ng pamilya Ye, ito ay talagang isang mahusay na martial art. Kilalang kilala na ang pamilya Zhou ay kilala sa lakas at bangis nito, at ang mailap na kamao at kamay na bakal ng pamilyang Zhou ay parehong sikat na martial arts. Ang kamao ng pamilyang Ye, sa kabilang banda, ay isang uri ng martial art na pinagsama ang lakas at flexibility. Talagang hindi inaasahan na pagsasamahin ng Heavenly Killing Feast na ito ang esensya ng dalawang martial arts. Ito ay isang magandang martial arts manual. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon.
Ang isang mahusay na manual ng martial arts ay maaaring mapahusay ang lakas ng isang tao, kaya sa mata ng mga tao, ang Tian Sha Fist ay napakalakas pa rin. Madali itong mapapalitan ng mga spirit stone. Tian Sha Fist. Interesting. Ang bibig ni Jendong ay napuno ng walang katulad na kumpiyansa. Bahagya siyang ngumisi at ngumiti, isang ordinaryong intermediate martial art, ngunit malinaw itong inilarawan. Ang kanyang tono ay magaan at malinaw, ngunit sa mga tao sa paligid niya, ang taong ito ay nagsasalita ng mayabang. Napakalakas ng Tian Sha Fist, at talagang sinasabi mo na isa itong ordinaryong martial art. Ang ilang mga tao ay hindi nakatiis sa mga salita ni Jendong at gumanti. Tumalon pa si Rene at sumigaw, wala kang alam, bakit magkukunwari. Hintayin mong matapos ang auction, makikita mo. Hindi siya pinansin ni Jendong at mahinang sinabi, mayroon akong isang tumpok ng martial arts manuals tulad nito, at bawat isa ay mas mahusay kaysa dito. Nagyayabang ka lang. Nalaman ni Rene na ang taong ito ay nagsasalita ng walang kaparerekon. Bahagyang nagkibit-balikat si Jendong at hindi na siya pinansin. Sa entablado ng auction, ang magandang auctioneer, pagkatapos marinig ang tugon mula sa backstage, ay muling nagsalita, sinabi ng may-ari ng mga spirit stone na lahat ay maaaring dalhin ang lahat ng kanilang mga manual ng martial arts sa entablado para ipakita, at siya ang magpapasya kung kanino ipagpalit ang mga spirit stone sa huli. Ano? Nagulat ang buong audience. Anong nangyayari? Masyado bang matako ang may-ari ng spirit stones? Gusto niya talagang mag-audition. Bagamat medyo nag-aatubili ang mga tao, atubili pa rin nilang ipinakita ang kanilang martial arts technique sa entablado. Mahigit 10 martial artists ang nagpakita ng kanilang treasure technique sa audience. Mayroong lahat ng uri ng mga diskarte, tulad ng Sky Fist, Jun Swordsmanship, Lingbo Steps, Liu Family Boxing, Dog Beating Stick Technique, at Horse Treading on Swallow Style. Ang mga pamamaraan na ito ay magkakaiba, at mayroon silang lahat ng uri ng mga pangalan. Tiningnan ni Jendong ng masama at nalaman na lahat sila ay intermediate hanggang lower level na mga diskarte. Dahil sobrang interesado siya sa mga spirit stone, naisip niyang dapat niyang dalhin ang spirit stone at pag-aralan itong mabuti. Kaya, tumayo siya, inilagay ang kanyang mga kamay sa likod, at dahan-daang naglakad papunta sa entablado. Sa halip na ilagay ang kanyang martial arts manuals kasama ng iba, dumiretso siya sa isang bakanteng espasyo. Walang pag-aalinlangan, ikinaway niya ang kanyang kamay, at isang tumpok ng mga libro ang lumitaw ng wala saan. Ang pile ng data ay mahigit 1 metro ang taas, siksikan, at mukhang isang used book sale. Napatulala ang lahat ng naruroon nang makita ang eksenang ito. Saan galing ang lalaking ito ng napakaraming libro? Kinuha ng isang staff ang isang libro at binuksan ito sa harap ng lahat. Phantom Fist, Advanced Boxing Technique. Natigilan ng staff nang makita ang page. Hindi lang ang staff member ang natulala. Lahat ng naruroon ay nabigla sa pangalan ng pamamaraan. Phantom Fist, isang advanced boxing technique. Isang advanced boxing technique ang talagang lumitaw. Sa sandaling iyon, ang buong auction ay nagkakagulo. Isang advanced boxing technique. Tama ba ang hula ko? Oo. Paano lalabas ang isang advanced boxing technique dito? Ito ay talagang hindi inaasahan. Sa pinangyarihan ng black market auction sa Jingzhou, nakita ito ng mga tao na medyo hindi kapani-paniwala. Sa Jingzhou, kahit ang intermediate level na martial arts ay bihira, ngunit may naglabas talaga ng advanced level martial arts. Ano ang nangyayari? Kung totoo ang martial art na ito, parang nagmamadali akong agawin ito. I advise you not to excited, my friend. Ang black market auction ay binabantayan ng mga eksperto. Kung nagmamadali ka ngayon, direkta kang papatayin ng mga supermasters ng auction. Kabanata 240. Spirit Stone, in hand. Ang tanawin ng lahat ng martial arts manual na ito na nakatambak sa auction ground ay tunay na kapansin-pansin. Phantom Fist, Advanced Martial Art. Binuksan ng tauhan ng isa sa mga manual at maingat na binuklat ito. Bigla siyang napabulalas, totoo. Lahat ng ito ay totoo. Hindi naman natiling kalmado ang tauhan. Atubiling ibinaba niya ang isang manual at kinuha ang isa pa. Matapos magbuklat ng ilang pahina, muli siyang nawala sa katinoan. Ito ay isa pang advanced na martial art, at ito ay totoo rin. Kinuha niya ang isa pang manual. Habang binabasa niya ay lalo siyang nabigla. Isa rin itong advanced martial art, Butterfly Fist. Napatulala ang staff. Ang bawat manual na kinuha niya mula sa pile ay isang advanced na martial art. Lahat ng ito ay advanced martial arts. Oh my God! Ang ekspresyon sa mukha ng tauhan ay nagulat sa lahat sa auction.
Ang halaga ng isang advanced na martial art ay hindi mabibili, ngunit ang isang tumpok ng mga ito ay lampas sa tansya. Paano nagkaroon ng napakaraming martial arts manual ang binatang ito, at lahat ng mga ito ay advanced martial arts? Oo, paano siya nagkakaroon ng napakaraming advanced martial arts? Nakita ko na ang binatang ito dati. Siya ang magiging pinuno ng pamilyang Ye, pero sa tingin ko, ang pamilyang Ye ay walang anumang advanced na martial arts, di ba? Sa isip ng mga tao, ang pinakasikat na martial arts ng pamilyang Ye, ang Ye Family Fist at Whirlwind Fist, ay parehong intermediate martial arts. Ang pamilyang Ye ay hindi maaaring magkaroon ng anumang advanced na martial arts. Bakit ang batang ito ay may napakaraming advanced na martial arts techniques? Natigilan ang lahat ng naroon. Sina Ching at Feng ay nakatayo sa ibaba ng entablado, ganap na nawala ng salita. Paano nagkaroon si Jendong ng napakaraming advanced na martial arts techniques? Pinapanood ni Ching si Jendong na lumaki. Noong nasa Nanzhou City sila, ang lakas ng batang ito ay nagbabago araw-araw, at ang bilis ng kanyang cultivation ay nakakamangha. Hindi katakataka na siya ay nakapag-cultivate ng napakabilis, ito pala ay mayroon siyang napakaraming pamamaraan sa paglilinang. Sa sandaling ito, ganap na gumaan ang loob ni Ching. Hindi nakakagulat na ang batang ito ay napakalakas, mayroon talaga siyang magagandang bagay. Mayroong hindi bababa sa 500 mga libro sa file na ito, na talagang labis na labis. Hindi alam ni Feng kung ano ang sasabihin sa puntong ito, diretsyong nakatingin sa mga libro sa auction table. Kung makukuha ko lang ang aking mga kamay sa isang advanced na martial arts technique. Si Feng ay nahuhumaling sa martial arts cultivation, kaya wala siyang pagtutol sa mga advanced na martial arts techniques. Maraming tao sa audience ang katulad ni Feng, na nag-iisang nakatutok sa martial arts cultivation. Nang makita ang napakaraming pamamaraan ng martial arts, sila ay ganap na walang pagtatanggol. Nakita ni Rene, na hindi kalayuan sa kanila, ang eksenang ito at napangisi. Hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding pagkabigla sa kanyang puso. Medyo humina ang kay-abangan niya. Saan nakakuha ang batang ito ng napakaraming advanced na martial arts techniques? Napakayabang ni Rene, ngunit hindi siya tanga. Nang makita si Jendong na nagsagawa ng napakaraming pamamaraan ng sabay-sabay, napagtanto niya kaagad na ang batang ito ay hindi kasing simple ng kanyang nakikita. Nagkamali siya. Isip ni Rene. Pero biglang naging matako ang mga mata niya. Kung maaari niyang makuha ang kanyang mga kamay sa mga advanced na pamamaraan na ito ay magiging mahusay. Ito ang Jingzhou Black Market Auction, at si Rene ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat dito. Ngunit sa sandaling umalis sila sa auction, walang magpoprotekta sa kanila. Sa puntong ito, nakagawa na ng plano si Rene sa kanyang isipan. Kailangang magpatuloy ang auction. Pagkatapos ay itinuro ni Jendong ang isang tumpok ng mga libro sa lupa at sinabi, gusto kong ipagpalit ang isa sa mga aklat na ito para sa piraso ng Spirit Stone na ito. Nagulat ang buong audience. Sa kanilang mga mata, bagaman bihira ang mga Spirit Stone, hindi sila kasing halaga ng mga advanced na pamamaraan. Talagang isang kawalan ng pakikipagpalitan ng mga advanced na diskarte para sa mga Spirit Stone. Si Jendong ay may malabong ngiti sa kanyang mukha sa buong panahon, isang uri ng walang malasakit na ngiti na hindi kayang taglayin ng lahat. Sa sandaling ito, nakipag-ugnayan ang magandang auctioneer sa backstage sa pamamagitan ng mikropono. Wala pang 3 minuto, lumabas sa backstage ang isang matandang nasa edad 60. Hindi siya masyadong matangkad at nakasuot ng gintong robe. Siya ay masigla at may isang kabataang hitsura, malinaw na isang master. Umakyat siya sa mga libro sa entablado at walang sabi-sabi, tumingkayad siya at nagsimulang pumili ng mga advanced na teknik mula sa kanila. Sa kilos niya, malinaw na siya ang may-ari ng Spirit Stone na ito. Walang sinabi si Jendong, ngunit hayaan siyang pumili. Ang mga aklat na ito ay ang mga nasa pag-aaral ng Chenkun Realm. Top of the iceberg lang sila sa book series, at marami pang hindi niya nailabas. Kung aalisin ang lahat ng libro, natatakot ako na hindi mahawakan ng platform ng auction na ito ang lahat. Ito ay mga kayamanan na nakaimbak sa Chenkun Realm, at siya lang ang nakakaalam tungkol sa mga ito. Kahit na ang Medicine Sovereign ng Medicine Valley ay hindi alam ang tungkol sa kanila. Mayroon silang sariling Chenkun Ring. Kaya, kapag ang mga advanced na pamamaraan na ito ay lumitaw sa harap ng mga tao, ang kanilang nabigla ang mga ekspresyon ay tunay na totoo. Napakarami. At lahat ng mga ito ay mga advanced na diskarte. Ang may-ari ng espiritual na bato ay may hawak na 3 teknik sa kanyang kamay. Ang 3 advanced na pamamaraan na ito ay ang kanyang mga paborito. Sa kasamaang palad, isa lang ang kaya niyang ipagpalit. Kaya, lumingon siya kay Jendong.
Kuya, ngayon ay ipapalit ko sa iyo ang isa sa aking mga advanced na pamamaraan gamit ang mga espiritual na bato. Kung mayroon akong higit pang espiritual na mga bato sa hinaharap, pupunta ako sa iyo para sa isa pang palitan. Maginhawa ba ang pakikipagpalitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan? Magalang na sabi ng matanda. Sa kanyang opinyon, si Jendong ay dapat na isang big shot, kung hindi, hindi siya makakagawa ng napakaraming advanced na diskarte. Nang marinig ang mga salita ng matanda, bahagyang tumango si Jendong. Oo naman. Diretso siyang naglabas ng business card. Nakalagay ang business card ng kanyang contact information. Matapos matanggap ang business card, pinahahalagahan ito ng matanda na para bang ito ay isang kayamanan, maingat na inilagay ito, at pagkatapos ay kumuha ng isang advanced na pamamaraan. Gusto ko ito. Pinili ng matanda ang advanced technique na kanina pa niya nakikita. Nang masaksihan ito, agad na inihayag ng magandang babae na nagsasagawa ng auction, dahil nagsalita na ang may-ari ng Spirit Stone, batiin natin silang dalawa sa pagkumpleto ng transaksyong ito. Walang inaasahan na ang tatanggap ng Spirit Stone ay isang tila walang halagang binata. Matapos makuha ang advance na pamamaraan, direktang umalis ang matanda sa black market auction. Para kay Jendong, ibinalik niya ang mga libro sa Chenkun Ring. Pagkatapos, pinulot niya ang Spirit Stone. Hawak ang espiritong bato sa kanyang kamay, malinaw niyang nararamdaman ang pagbabago-bago ng enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Ang enerhiyang ito ay napakadalisay, at ramdam niya ang pagbuhos nito sa kanyang katawan habang hawak niya ito. Ang kanyang 5 elements technique ay automatikong tumatakbo din. Siya ay desperadong sumisipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng kanyang katawan. Ito. Nang masaksihan ang eksenang ito, labis na nabigla si Ye Jendong.